Magandang gabi mga kayayam, no? Gusto ko lang po ipaliwanag, no? Ulit yung tungkol sa pinapakalat na fake news o maling narrative tungkol sa 20% tax on interest income on savings, no? Dahil sa palagay ko po, napaka-importante po ito na malinawagan o malinawan pala ang taong bayan tungkol dito, no? At sa aking palagay po kasi ay tama ang ginawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na baguhin yung dating batas tungkol dito at mag-implement ng bago para ma-encourage naman ang investors at para maging patas yung dating sistema ng taxation tungkol sa mga investments at tungkol dito sa interest, tax on interest income, no? Sa aking palagay po na yung dating sistema dito ay masasabi kong anti-poor at pro-rich, no? At papatunayan ko po yun ngayon. Okay? Yung dati po kasi, ito po example ano po ito so baka hindi nyo lang po mabasa, no? Ako na lang po magbabasa. So, bago po noong July 21, 2025, kung saan naging effective na po yung bagong batas, no? Ang final withholding tax o FWT sa interest income on savings ay exempt kapag ang pera nyo ay nilagak nyo sa bangko ng 5 years or more. Okay? Exempt po malinaw po yan. Ang susunod na rate naman po natin ay 5%. Kung ang pera nyo ay nasa bangko ng more than 4 years but before 5 years. So kumbaga parang 4 to 5 years ang term, no, na nakalagay yung pera nyo sa bangko, no, 5%. Ang next naman po na graduated scheme ay 12%. Kung ang pera nyo ay above 3 years but before 4 years, no, 12% po ang itatax sa interest income nyo on savings. At yung pinaka mataas na interest rate po or final withholding tax ay 20%, no? Kung ang pera nyo ay lalagak sa bangko ng less than 3 years. Kumbaga from 1 year, from 01 or first day up to before 3 years, ang magiging rate nyo is 20%. Okay? Ngayon, ang tanong ko, sino po ba ang makakapag-deposit ng pera sa bangko na nakalagay dyan ng 5 years or more? Sagutin niyo po. Kayo po ba? Sa sitwasyon nyo ngayon, kung mayamang-mayaman kayo, middle class man kayo, o hikos kayo sa buhay, or wala kayong ipon, makakapag-deposit po ba kayo ng pera ng nasa bangko yan ng 5 years or more? Di po ba hindi? So, sino lang makakapag-deposit ng pera sa bangko na ilalagay nila dyan ng hindi nila gagalawin for 5 years or more? Di ba po ang mga mayayaman lamang? Yung mga sobra-sobra lamang ang pera? Yung hindi nila kailangan mag-withdraw from time to time? O wala silang iniisip na iba pang paglalagakan ng pera nila kaya nakapark lang o nakadeposito na sa bangko? So in other words, mayayaman lang po yun. Pero bakit po tax exempt ang kanilang deposito? No? Or ang interest income nila on savings? So, di ba po pabor na sa kanila yon na exempt sila sa pagbabayad ng interest income? Tama po ba? Ngayon, susunod na question ko, kung sakasakaling may pera kayo, no, kung middle class kayo, or nasa hikaos na buhay kayo, or tama lang, wala kayong sobra, wala kayong kulang sa buhay nyo, no, makakapaglagak po ba kayo ng pera ng matagal? Di ba po hindi? Kung sakaling meron kayong pera, no, na mailalagak sa bangko, di ba po siguro ang term lang na sasabihin nyo sa bangko, ilalagay ko lang yan ng below 3 years, 60 days, 90 days, 120 days, 1 year, 2 years. Pinakamatagal na siguro. Bakit? Kasi po hindi naman sobra-sobra talaga pera ko. At anytime, baka mga ilangan ako, kailangan ko withdrawin yan. No? Panggastos. No? Katulad sa tuition ng mga bata. Pag merong emergency health problems ang membro ng ating pamilya kapag may namatay. At kung ano pang importanteng pagkakagastusan. Tama po ba? Even middle class po, hindi naman yung sobrang yaman, tama lang yung buhay nila, nakukuha nila ang mga pangangailangan nila araw-araw, nakapag-travel, may konting ipon, hindi po sila naglalagak ng napakatagal na panahon sa bangko. Bakit po? Kasi nga, merong posibilidad na laging may kailangan na emergency na funds na kailangan na i-withdraw. Di ba po? So, kung ang pera mo ay ilalagak mo sa bangko ng less than 3 years, sa dating batas po, no,
20% po ang final withholding tax. Okay po? 20% po. Okay? So kung 20% noon, para sa mas maraming Pilipino, no, na posibleng magkaroon ng savings at i-deposit sa bangko, di ba po, matatax sila sa 20% din? No, base sa dating batas. So anong pinagkaiba po sa bagong batas? Wala po. Dahil sa bagong batas, ginawang flat rate, 20% lahat ng interest income on savings. Okay? At yung mayayaman na maraming pera sa bangko, no, na kayang ilagak ang pera nila ng 5 years or more, itatax na po yung interest income nila. No? Hindi na po sila mapapaboran. Tama po ba? So pare-parehas na po, patas na po. Lahat ng merong perang sobra sa bangko, no? Maliit man o malaki, no? Gaano man katagal or kabilis kukunin yung pera ng depositor, no? Ay pare po na po ang final withholding tax na 20%. So kaya ko po sinabi na tama ang ginawa ng gobyerno. Kaya ko po sinabi na equitable ngayon ang tax rate. Kaya ko po sinabi na fair ngayon ang income tax system na in-implement under SIMEPA, no? Or otherwise known as Republic Act 12124, no? SIMEPA po means Capital Markets Efficiency Promotion Act. Ito po. Isa pa po, no? Bibigyan ko po kayo ng actual data, no? Meron sinave ko po ito eh. Okay? Base po, ito po yun. Sana pwede nyo may screenshot eh. No? Kung pwede nyo po may screenshot, screenshot nyo po. Kung kaya naman. Okay? Okay. Base dito po, no? 38.4%, o sabihin na lang natin 38% ng mga Filipinos are low income. Ang ibig sabihin po, as per Philippine Statistics Authority, ang low income po no, ay 38%. Low income sila but not poor. Ibig sabihin, hindi lang kalakihan ng kanilang income, pero hindi naman sila nagugutom, no? Meron naman silang pang-sustain ng kanilang pang-araw-araw na buhay. So 38% po 'yun. Yung 38% po na 'yan, no? Sigurado 'yan, no? Wala naman malaking pera sa bangko 'yan, or kung meron man maliit na maliit lang. Agree? Okay, agree. Palagay ko mag-agree kayo. Ang middle class po is 43%, no? Base din dito, Philippine Statistics Authority data po 'to, 43%. Etong middle class, ito yung posibleng, no? Merong ipon at posibleng meron din pera sa bangko. Pero hindi pa rin po nila kaya maglagak ng pera ng malaki at sa mahabang panahon sa bangko. Meaning 5 years or more. Okay? Malamang yan, below 3 years ang kanilang pera sa bangko. Tama po? So, kung below 3 years ang pera nila sa bangko, that means sa dating batas, no, ang tax rate nila sa interest income on savings ay 20% na din po. Nagigets nyo? 20% na rin. Which is, pareho lang sa bagong tax rate sa interest income on savings na in-implement under SIMEPA. Okay po? Nagigets nyo? Okay. Now, yung mga talagang mayayaman naman, gaano kadami? Yung high income po ng mga Pilipinos ay 1.4% lang. Ito po yung mga milyonaryo, bilyonaryo na kayang maglagak ng pera sa bangko. Okay po? So, sila yung can afford na maglagay ng malalaking pera sa bangko ng 5 or more years. Sa dating batas, no, exempt po sila kung ang pera nila isa sa bangko ng ganyang katagal. No? Nagets nyo? Pero ngayon, itatax na po sila, itong mayayaman na to, itong 1.4% ng mga Pilipino, itatax na po sila ng 20%, no? Tax on interest income on their savings or long-term deposit, short or long-term deposit, no? Patas na po. Okay? So tama lang, di ba? Kasi sila yung mas may pera, no? So dapat sila talaga ang tinatax, hindi yung kung sino yung may hirap, yung pa ang natatax at yung mayayaman, yung pa na-exempt. Kung sino yung may hirap, yun pa ang kinukuhanan ng buwis para ipanggastos o ipangtustos sa mga serbisyo ng gobyerno. Samantalang yung mayayaman, exempt. So alin po ang tama? Yung dati o yung ngayon?
So, kayo isipin nyo. Panoorin nyo tong video ko, no? Kung di nyo naintindihan sa una, panoorin nyo ulit. At maintindihan yung sinasabi ko. Na tama ang gobyerno sa pagpapatupad ng SIMEPA o yung bagong batas, no? Capital Markets Efficiency Promotion Act, kumpara sa dating sistema pagdating sa mga savings sa bangko. Okay po? Kung meron po kayong tanong, i-comment nyo lang at ipapaliwanag ko pa po. Kahit ano na lang, written na lang. Okay? Bye mga kayayam.